Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay ating pong pag-uusapan ang isa na namang mainit na usapin dito sa mundo ng cryptocurrency at ito po ang matagal ng laban sa pagitan ng Ripple at ng SEC or Securities and Exchange Commission ng US kung saan ay tila papalapit na sa wakas. Pero ang tanong, kailan talaga ito matatapos? Ano po ang mga natitirang hakbang bago tuluyang maisara ang kaso? At higit po sa lahat ay atin pong aalamin din ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor ni XRP. Yan, kung matagal ka nang sumusubaybay sa labanang ito, alam mong napakaraming traders at investors sa buong mundo, kabilang na tayong mga Pinoy, ang apektado ng kasong ito. Kaya naman ay pag-uusapan natin ang buong timeline ng inaasahang 100% resolution ng Ripple versus SEC lawsuit ayon po sa isang legal expert. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang pinakahuling update dito sa Ripple versus SEC case. Matapos ang mahigit na 4 na taon ng legal battle, unti-unti nang nagkakaroon ng linaw ang kasong ito. Noong nakarang linggo ay inihayag po ng parehong panig, yan po ang Ripple at ang SEC, na magbababa na po sila ng kanilang mga apela laban sa isa't isa. Pero teka, ibig bang sabihin nito ay tapos na ang kaso? Ang sagot ay hindi pa. May ilang mahalagang detalye na kailangan pang ayusin bago po ito tuluyang maisara. Isa na rito ang desisyon ni Judge Annalisa Torres na siyang may hawak ng kaso. Sa madaling salita ay nasa final stage na po tayo ng legal battle na ito. Ngunit ayon po kay Ginoong Fred Rispoli, isang legal expert at saka founder ng Hodl Law, ay may malinaw na timeline na para po sa kabuuang resolusyon ng kasong ito. Ngunit tignan po natin ang mga natitirang proseso na kailangan pong pagdaanan bago po ito tuluyang matapos. Kaya ayan, meron pong 4 na mga natitirang hakbang bago matapos ang kasong ito. Kaya ayon po kay Ginoong Stuart Alderote, siya po ang Chief Legal Officer or CLO ng Ripple, ang tatlong pangunahing proseso na ito ay una ay ang pagbuo po ng final documents. Ayan, ayon po kay Attorney Rispoli, tapos na ang hakbang na ito. Ibig sabihin ay handa na po ang mga dokumento para sa formal na pagsasara ng kaso. Ayan, yung pangalawa naman ay ang boto mula sa mga SEC commissioners. Yan, ang susunod po na hakbang ay ang opisyal na pagboto ng mga commissioners ng SEC upang formal na ibasura ang kanilang apela. Ayon po sa mga insider, inaasahang nangyari ito noong March 27, 2025. Ngunit hindi po ito natuloy. Sa prediction po ni Attorney Rispoli, ang botohan ay mangyayari po sa loob ng 30 days or 30 araw mula sa kanyang tweet noong March 25. Ibig sabihin po ay maaring maganap ito bago o sa April 24, 2025. Ayan, next month. At ang pangatlo ay ang submission ng motion para i-dismiss ang injunction. Matapos po ang botohan ay kailangan pong mag-submit ng motion ang SEC sa korte upang alisin ang pagbabawal sa future institutional sales ni XRP. Kapag na-submit na ito ay wala na pong umanong planong tutulan ito ng Ripple. Kaya inaasahang magiging mabilis ang proseso. Ayon po sa legal analysis ni Attorney Rispoli, aprobado na ito sa loob ng 30 araw or 30 days pagkatapos ma-submit ang motion. Dahil dito, kung pagbabatayan natin ang timeline ni Ginoong Rispoli, inaasahan po niyang matatapos ang kaso bago o sa May 24, 2025. Ayan, ulitin ko lamang po, matatapos daw po ang kasong ito pagsapit ng May 24, 2025 ayon po sa timeline ni Ginoong Rispoli. Ngayon ay bakit ba talaga mahalaga ang pagwawakas ng Ripple versus SEC lawsuit? Yan, marami po kasing dahilan kung bakit ito ay isang game-changing moment para sa mundo ng crypto. Una, kapag natapos na po ang kaso, magiging mas malinaw ang legal status ng XRP sa US. At hindi na ito magiging subject sa malawakang FUD or fear, uncertainty, and doubt. Pangalawa ay kapag na-clear na po ang kaso, mas maraming financial institutions at saka crypto exchanges ang maaaring mag-relist
dito kay XRP. Posibleng sumunod dito ang mas mataas na presyo ni XRP kapag nangyari ito. At ang panghuli ay posibleng magkaroon po ng bagong panuntunan para sa iba pang mga crypto projects, lalo na sa usaping securities regulation. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin at ang aking masasabi tungkol dito. Ayan, una ay kung tuluyan pong maklear ang kaso at muling makapasok si XRP sa mga major US exchanges, maaaring tumaas po ang demand nito. At alam naman natin, kapag tumaas ang demand, malaki rin ang tsansa ng price appreciation or aangat ang presyo ni XRP. Pangalawa ay isa po sa mga dahilan kung bakit maraming natatakot na mag-invest kay XRP ay dahil sa kaso laban kay SEC. Kapag ito po ay naresolba, posibleng mas maraming Pinoy ang magkaroon ng kumpiyansa sa pag-hold o pag-trade dito kay XRP. At ang pangatlo, ang mga malalaking kumpanya at financial institutions ay hindi po basta-basta mag-i-invest sa isang asset na may legal na issue. Kapag natapos na po ang kaso, posibleng magkaroon ng mas malaking adoption kay XRP sa mainstream financial systems. At ayan, sa kabuuan ay ang masasabi ko po rito ay isang malaking tagumpay ito para sa buong crypto community. Hindi lang para sa mga XRP holders, kundi para sa lahat ng crypto investors sa buong mundo. Kung maisasara po ang kaso ng maayos, magiging precedent ito para sa iba pang crypto projects na kasalukuyang nasa ilalim ng regulasyon ng SEC. Gayunpaman ay mahalaga pong tandaan na ang market ay hindi po predictable. Kahit tapos na po ang kaso, hindi ito garantiya na biglang tataas ang presyo ni XRP. Dapat pa rin po tayo maging maingat at mag-research po tayo bago mag-invest. At sa huli ay mahalaga po ay ang mas nagiging malinaw ang hinaharap ng crypto industry at yan po ang pinaka-exciting na bahagi. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.